ulo. Dahil noon nilang napansin na may kulang pala sa mga sangkap na kanyang binili kanina sa merkado. Kaya wala siyang magagawa, kundi iwanan na lamang ang harina sa lamesa at ipagpabukas na lang ang pagmamasa. Ang malas naman talaga. Matumal na nga ang bentahan ng tinapay ay hindi pa ako makakagawa ng paninda para bukas. Hayaan mo na. Magpahinga ka na. Ayang tao, diba? Wala ang mga sangkap na para dyan. Pero tagawag story. Kinaumagahan ay maagang bumangon. Hi! Mayroon siyang tutulong. Ginising siya ng napakasarap na Ha? aroma ng tinapay. May gumawa na lang Niya siya. lang nalanghap sa buong kasaysayan ng kanyang pagiging panadero. Napakabango ng tinapay na yun. Marahil ay galing ang amoy na yun sa kabilang panaderya. Siguradong tatangkilikin na naman ang karamihan sa layo nito. Ano yung amoy? Kung tinapay. Nang lumabas siya ng kanilang silid, ay mas lalo pa niyang nalanghap ang kakaibang aroma ng masarap na bagong lutong tinapay. Hi! So today we are watching Story Tagalog. Ay dinala siya ng kanyang Ate, sa ano? Si Ate Yara ay nasa na ang harina sa lamesa. ay nasi-sweep over camping trip. Kaya tayo muna. Kanina nandun sa kanila, tinawag siya kasi aalis na sila. So, babalik si Ate. Tawawas kami. Ang mga bagong lutong tinapay na sa buong buhay niya ay noon lamang siya nakaamoy ng ganoong kasarap na aroma. Ha? Bagong lutong tinapay. At saan naman galing naman ito? Mainit at bagong luto. Ang ibig kong sabihin ay may nagluto sa iniwan kong sangkap sa lamesa kagabi. Pero sino naman ang gagawa nito? Nagtataka man ay kumuha si Mang Primo ng isang piraso ng tinapay at tinikman ito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi nagkamali ang kanyang pang-amoy dahil talagang napakasarap ng tinapay na yun. Ayun, mami ko. Ang harina ng iniwan ko sa lamesa kagabi Tago ay siya. bilang pangsangkap. Imposibleng Pwede kang makakagawa magluto. kahit pangkaraniwang tinapay lamang. Mga duwende. Pero paano nangyari na naging napakasarap ng tinapay na ito? Napakamot na lamang ulit ng ulo si Mang Primo. Nang magising si Aling Perla ay agad na ipinatikim niya dito ang bagong lutong tinapay. At ito man ay napabilib sa sobrang sarap ng pagkakaluto ng tinapay na yun. Paano Bakit nangyari ito, nagyag? Primo? Hindi ba't kulang pa ang mga sanggap ng harina kahapon? Mami ako bingi photocard. Punta tayo kay mami. Ay mabilis Dito na kami. naubos ang mga tinapay. Ang napagbentahan ay dinala ni Mang Primo sa merkado upang ibili ng bagong sangkap. Kinahapunan ay inilatag ni Mang Primo ang harina at ang mga sangkap nito. Ngunit sinadya niyang hindi gawin ng tinapay. Susubukan niya kung muling mabubuo at maluluto ang mga tinapay kahit hindi niya ito gawin. Sa kailaliman ng gabi, habang tulog ang mag-asawang Primo at Perla, ay sumulpot sa lamesa ang tatlong maliliit na duwende. Ang mga maliliit na nilalampalang ito Ang cute! tapos sa iniiwang trabaho ni Mang Primo. Gamit ang mga sariling kamay ay maingat nilang pinaghahalo-halo ang mga sangkap at maingat ding minamasa ito. Pinipiraso at pagkatapos ikumpas ng mga duwende ang kanilang mga kamay ay tila ba may kung anong mga napakaliliit na kristal ang inihahalo nila sa masa. At pagkatapos ay Mami! isinama nila ito sa pugon. Hello. Nang maluto ang mga tinapay, ay Mami, ito katabi tayo, ang please. mga maliliit na nilalang. At sila ay naglaho. At hindi nga nabigo si Mang Sorry. Primo dahil muli siyang ginising ng napakasarap na amoy ng usok na nanggagaling sa kanilang panaderya. At
At nang puntahan niya ito, ay wala na naman ang sangkap sa lamesa. At muli ay isang napakasarap na tinapay na naman ang naroon. Tila mas masarap ang tinapay na ito. Marahil ay dahil kumpleto ang mga sangkap. Sigurado mabilis na naman ito maububos. Tata, Nang ilagay niya ang mga bagong lutong tinapay sa tita standard, ako. ay naubos ito sa loob lamang ng kalahating oras. Muling binili ni Mang Primo ng mas maraming sangkap ang napagbentahan ng tinapay. Kinahapunan ay ibinuhos ng muli sa lamesa ang harina at mga sangkap. At hahayaan niya na naman ito magdamag. Ngunit sa pagkakataong yun, ay aalamin niya na kung paanong kusang naluluto ang masasarap na tinapay na kanyang iniiwanan. Muling sumulpot ang tatlong duwende sa baraderya at matyaga na naman nilang minasa ang mga sangkap at tila kumakanta pa ang mga ito habang nagtatrabaho. Sa puntong iyon ay nakasilip si Mang Primo at Aling Perla sa siwang ng pintuan ng baraderya. At mula doon ay kitang-kita ng kanilang mga mata ang mga maliliit na nilalang. Mga duwende. Kasi Yata mga duwende ang tumutulong sa atin. At sila ang gumagawa ng napakasarap na tinapay tuwing umaga. Hinayaan na lang ng mag-asawa ang nasaksihan. Mula noon ay dumami ang mga parokyanong Vicky bumibili 21. at dahil nababalita ang napakasarap nilang tinapay ay dinarayo na rin ito ng mga taga-ibang nayon. At mula noon ay nakabangaw muli ang dating naduduging panaderya ni Mang Primo. Iniisip ng mag-asawa kung paano nila magagantihan ang kabutihan sa kanila ng mga duwende para makabawi sa mga Mayroon niya ko notebook. Alam ko na. This one. Harry Potter. Tignan niyo drawing ko. Isip ko na, itakigo kaya sila ng mga gamit. Drawing yun ate. Ito drawing ko. Sila sa ibiyan niya. Exceptional memory is one of the four great. Ako man ang iba na iisip din. Water mamami. Napansin kong Mami. tila kumakanta ang mga duwende habang sila ay gumagawa ng tinapay. Kaya tatandugan ko sila ng maliliit na gitara at tambol upang maging mas masaya ang kanilang pag-awit. Napakaganda din ang naisip mo, Primo. Kaya't kinagabihan ay hindi natulog ang mag-asawa at inabangan nila ang pagbitaw ng tatlong duwende. Maya-maya ay sumulpot ang mga ito, kaya't lakas loob na kinausap nila ang mga nilalang. Nagulat ang mga duwende. Ulit maya-maya ay magiging na rin itong hinarap ang mag-asawa. Hindi namin sukat akalain na may mabubuting nilalang na tumutulong sa amin sa paggawa ng tinapay. Nang dahil sa inyo ay muling nabuhay ang aming naghihingalong panadarya. Si Teresita. Dahil sa mga ginagawa ninyo masasarap na Ito tinapay, daddy ko. ay dumating ang aming parokyano. Dada ko yan sa'yo habol sa Ang akin. aming negosyo. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan.